Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. And second is like it. Love your neighbor as yourselves. So kung mahal po natin ang Panginoon, ulitin ko, kung tunay po nating mahal ang Panginoon, dapat po mahal din natin yung ating kapwa. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Isa pa, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. So, no more idle time. Tayo po bilang mga manggagawa ng Panginoon, wala po dapat idle time. Sa Tagalog, wala pong patumpik-tumpik na tayo'y nagre-relax lang, na tayo ay nasa comfort zone lang natin, nasa comfort zone. Yung may narinig ako, hayahay. Mas madaling intindihin. Ano po, let's plug into the power bilang pong mga mananampalataya. So, basahin ko lang po, Acts chapter 4, verse 31 to 33. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. Sa 32, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Ayan. We are all in need God's power. Sino po yung dito ng kailangan ng power ng Panginoon? So, lahat po tayo, no po, kailangan natin yung power na nagsisimula po sa Panginoon. We need His power to live the Christian life. Hindi po tayo makakapamuhay bilang mga mananampalataya kung sariling power natin. Na-experience nyo na ba yon bilang mga mananampalataya? Sarili mong karunungan, sarili mong kalakasan, basta sa sarili mo lang ikaw nananangan. Diba? Most of the time, tayo ay failure. Most of the time, hindi enough yung atin pong mga pagsisikap. Babagsak pa rin tayo na hindi ko talaga kaya. Lord, ikaw lang talaga ang makapagtutuwid ng buhay ko. Ikaw lang, Lord, talaga ang dapat kong pagtiwalaan. So we need His power to live a Christian life dahil hindi po madali ang maging Christian. Sino po yung dito naging Christian na, Kuya Bobby, mula nung naging Christian ako, guminhawa ang buhay ko. Mula nung naging Christian ako, nawala yung mga problema ko. Ano po? Wala pong ganon. Tayo po mga mananampalataya, we are not exempted for those difficulties na nai-encounter ng mga unbeliever. Ano po? Ang kaibahan lang po natin, yung kapayapaan.
Kapayapaan na nanggagaling kanino? Nanggagaling sa Panginoon. No, kahit may mga struggles tayo, saan man yan, sa hanap buhay man natin, relasyon natin sa ating pamilya, o kahit saan pang mga pagsubok yan, kahit na pakiramdam natin ay kulang tayo, pero pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, wow! Diba? Kapayapaan ang nararanasan natin. At yun yung hindi nakikita ng maraming tao. Ano? Na ang iniisip nila, pag may pera ka, wala ka nang magiging problema. Pero marami mga nagpapatotoo, no? Na maraming pera, pero parang kulang pa. We need His power to overcome the enemy of our souls. No, ang kalaban po natin bilang mga mananampalataya, bukod sa ating flesh, sa sarili natin, ang sabi sa Biblia, principalities. At ano pa? Spiritual battle. No? Napakarami pong kalaban. Okay? So, minsan, di ba, sa ating mga buhay, bilang mga mananampalataya, bilang tayo'y sumusunod sa Diyos, parang matatanong mo, ba't kung kailan ako sumunod sa Diyos, parang doon lalo dumami yung problema ko, doon lalo ako parang nahirapan mula nung sumunod ako sa Diyos. Bakit ganito ang nangyari? Pero ang pangako po ng Diyos sa atin, malalampasan po natin yan, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa tulong po ng ating Panginoon. Next, we need His power to reach a lost world. All the power we need is available to us. Naniniwala po ba kayo nun? Na yung mga power, no, na nagmumula sa Panginoon, available para po sa atin. Number 1, we have the promise of power in Great Commission. So lagi na lang po natin yan naririnig sa mga preacher, sa mga nagtuturo, sa mentoring, even sa C2S 101. No, madalas po nating naririnig yung Matthew 28:18 to 20. We have the promise of power in Great Commission. Ano po? Yun ibinigay po sa atin ng Panginoon. Inutusan tayo na ibahagi ang salita ng Diyos at sabi ng Panginoon sa pangako niya sa huli, huwag kayong mag-alala at ako'y sa inyo hanggang sa dulo. Ano pa? Paul long for power of the resurrection. Di ko na po nilagay, basahin nyo na lang po sa Philippians 3:10. So makikita po natin doon yung power of resurrection. And lastly, the early church had power to change the world. Naniniwala po ba kayo doon? No? Yung mga unang iglesia, kung babasahin po natin yan, Acts chapter 17, sa verse 6, makikita po natin dyan na nakakapagbago po talaga po, ng mundo. How can God's great power be ours? Paano po ba na yung power ng Panginoon ay maa-adapt po natin? Paano pa ba natin mararanasan na yung kapangyarihan po ng Diyos ay mapapasa atin? Number 1, we must plug into the power of prayer. Kailangan nakakonect po tayo. When idleness comes to us, para po tayo ay mawala yung mga ganong idleness, we need to plug into the power of prayer. The message is clear. Power comes through prayer. Prayer brings the power of the Holy Spirit. Prayer brings boldness in telling others of Christ. Number 2, we must plug into the power of love. Paano po ba yon? Christian fellowship in a church is built on love. Naniniwala po ba kayo doon? Every time we had fellowship here, dahil po sa pagmamahal. Nagsishare tayo ng salita ng Diyos dahil po sa pagmamahal. Umaawit po yung mga mang-aawit dito dahil sa pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal po sa mga kapwa mananampalataya. Ano po? Yung ating mga fellowship po dito, kailangan po yan ma-build dahil po mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang isa't isa. Love forgives and breaks down barriers. Totoo po ba yon? Na pag tayo'y nagmamahal, natututo rin po tayong magpatawad. So, saliksikin po natin ang ating mga puso. Kung meron po tayong nakasamaan ng loob, and until now, hindi mo pa napapatawad, baka po tayo'y wala pong tunay na pagmamahal pa. Ano po? Kasi yung ating, kung tayo, sabi nga po, di ba, sa greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. And second is like it. Love your neighbor as yourselves. So kung mahal po natin ang Panginoon, ulitin ko, kung tunay po nating mahal ang Panginoon, dapat po mahal din natin yung ating kapwa. So kahit hindi ka mahal-mahal,
dahil iniutos sa atin ng Panginoon, we need to do that. Ano po? We need to obey. So, tuloy po tayo. Number 3, wow, last na. We must plug into the power of witnessing or evangelism. Kailangan po natin yan. Ano po? Kailangan nating ibahagi po ang Panginoon sa bawat tao. Ano po? Pansinin po natin, ano po? Tayo po ay lumalago. Ang mga katatayan sa iglesia pong ito, pansin po natin, tayo yung parang isa sa maraming ginagawa sa simbahan. Ano po, at nakakatuwa, bilang mga tatay, tayo po ay may iisang puso, tayo po ay gumagawa para po sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Evangelism is the greatest need of our time. Naniniwala po ba kayo doon? Ano po, no more idleness, no more idle time. Ano po, wala na po yung mga yan. Let's plug into the power. Ano po, para po na magamit tayo ng Panginoon. Para po tayo ay maging kagamit-gamit sa gawain po ng Diyos. Prayer, love, and witnessing will shake the world for Christ. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaanyayahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!